At kaugnay pa rin sa nangyaring engkwentro sa Mama sa Pano, makakapanayam natin si AFP Chief General Gregorio Pio Katapang Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, ma'am. Okay, sir, kahapon po naging madamdamin yung inyong pagbibigay ng pahayag sa Kamara. Sinabi ninyo at ipinuto ninyo na sa panig ng AFP, gusto ninyo talagang matuloy itong usaping pangkapayapaan kahit na mataas ang emosyon ngayon dahil dito sa engkwentro sa Mama sa Pano. Opo, suportado pa rin yung BBL o pagpasa ng batas ng BBL, Bangsamoro Basic Law. Kasi sanay po tayong sabihin na madaling mag all-out offensive o all-out war, pero hindi natin nakikita yung mangyayari. Kaya po kahapon napilitan na po akong basahin kung ilan po ang more or less na mamamatay. Mas na civilian, mga sundalo, PNP, mga MILF. At of course, hindi ko pa sinama po yung mga civilians na madidislocate o internally displaced people. So, dapat po maghinay-hinay tayo, mag-agam-agam tayo, at pag-isipan po natin maigi kung ano saan natin gustong dalhin ang usapang kapayapaan. Pero General Katapang, ang tinatanong ngayon ng mga tao ay seryoso ba? Sincero ba? At kaya bang, kumbaga, disiplinahin ng MILF ang kanilang ranks? Sila ang kausap natin, pero dito sa nangyari sa Mama sa Pano, tila, kumbaga, kaya ba nila, may sinseridad ba talaga yung mga kausap natin sa usaping pangkapayapaan? Kasi maaaring sincero ang gobyerno, gusto natin ng peace, pero gusto ba talaga ng kabilang panig? Dapat po sagutin na maliwanag yan ng leadership ng MILF. At hopefully maka-attend sila dito. Okay. General, kahapon po may mga naglalabasan ng mga report. Halimbawa, yung pinagkutaan pala or yung bahay pala nitong si Marwan ay pag-aari ng dating MILF commander. Kayo po ay may ceasefire with the MILF. Pero ano po yung mga reports or mga impormasyon na nakukuha ninyo noon? Talaga po bang kahit na may ceasefire, may ginagawa rin bang ibang mga illegal na aktibidad itong MILF? Kasi yan yung lumalabas ngayon sa iba't ibang mga balita. Ano pong reaksyon ninyo dito, sir? That remains to be find out ng ating forces. And ang feeling naman namin wala naman pong nangyayaring ganon. But if there is, we will make a report or inform our MILF counterparts that these are violations of our ceasefire agreement. Okay, General Katapang, may dagdag na katanungan po ang aking co-anchor na si Chino Gaston. Chino. Sir, good morning, sir. Correct me if I'm wrong, pero kahapon sa pagtatanong dun sa mababang kapulungan, nabanggit nyo na merong na-monitor yung AFP na 41 separate trainings ang MILF during yung sinasagawang pag-uusap nitong nakaraang taon. Can you quantify o qualify yung ano yung mga trainings na na-monitor nyo na, kung hindi ako nagkakamali, nabanggit nyo parang 41 trainings conducted by the MILF. Ano yung nature ng trainings na ito, sir? Ito po yung mga trainings na pagtatayo po ulit ng police force. Monitored po ito kasi nakikita namin kung anong ginagawa nila. But we will inform our counterparts if there are things na hindi naman dapat pag-aralan o matutunan sa pagde-develop ng isang police force. Sir, kasama ba dito sa na-monitor nyo na activities yung recruitment? Kasi syempre, kailangan mo rin mag-recruit ng puwersa para sa isang, let's say, police force. Tama ho ba? Meron po, na-monitor din po namin yung recruitment nila. Pero sir, para lang sa police force, o masasabi mo ba 100% na para lang sa police force or for other purposes, let's say, to beef up yung security or yung standing force, kumbaga, ng MILF? Well, dapat nga po maklarify ito kasi ngayon na po hinihimay na natin yung BBL. May mga mumukahi na rin po kami kung papayagan po kami ng aming mga senador at congressman kung ano po ang bagay katulad sa normalization process and DDR o demobilization and demilitarization ng mga MILF forces. Okay, maraming salamat, sir.
Okay, General Katapang, sinabi nyo nga po, kinonfirm ninyo na may namomonitor kayo na ganitong klaseng mga training and possible na recruitment. Is this allowed under the ceasefire agreement with the MILF? At allowed naman po yan, basta alam namin. And at the same time, kung hindi naman po nararapat na yung ginagawa nilang mga training and recruitment, ay sasabihin namin at pagbabawalan namin sa kanila na outside na po yan sa usapan natin. So pwede po silang mag-recruit, pwede rin silang mag-training. Ano po yung ipinagbabawal? Ang pinagbabawal po, yung training na let's say, magte-training sila mag-aral ng paggawa ng bomba, paggawa ng mga war materials, o paggawa ng mga baril. Hindi na po kasama sa usapan yon. Pero namomonitor nyo ba ito kung anong klaseng training ang kanilang ginagawa? Opo, may mga intelligence units tayo na nagmo-monitor na yan. And as of this moment sa inyo, base sa inyong monitoring, itong training na isinasagawa ng MILF, itong 41 trainings na inyong nailista or nakita ay hindi naman labag doon sa agreement na yung napagkasunduan po, sir. Meron po kami nakita na hindi labag at meron rin po kami nakitang labag sa training. Okay. Sir, dagdag na katanungan lang po, bakit ho kayo nagpasya na wag sabihan ang Pangulo kahit kasama nyo na siya sa Zamboanga, considering na ongoing yung enkwentro ng mga oras na iyon? Kasi po, nung umaga, nakapokus kami sa Zamboanga bombing. And yung text po sa akin ni General Purisima, na-inform ako na nagsimula na po sila ng operation. Kaya wala pong urgency. Ngayon, nung hapon na po, natapos na po kaming pag-usapan yung Zamboanga bombing, nakausap na po ni Presidente yung mga wounded o nakapasyal na po siya sa mga namatay at nakausap niya na po yung civil society organization. Opo. Doon naman po natungo yung aming conversation o conference. Kasi po, dumating na po yung mga report na napapabakbak na po yung ating mga PNP SAP troopers. Kaya po, ganun po ang nangyari. Ngayon, ang tanong po kasi sa akin, in-inform ko po ba si Presidente, ay siyempre, hindi ko na po na-inform kasi hindi naman wala pong sense of urgency. Ito po, ang urgent matter po na tinatalakay natin is yung Zamboanga bombing. Aha. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, AFP Chief General Gregorio Pio Katapang Jr. Salamat po, sir. Maraming salamat din po. Thank you po.